here's the toy that we're going to review for today. This is the Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Donatello. Now, before we start sa toy na re-review natin for today, special shoutout muna sa Kids Company for sending this Donatello para review natin sa channel natin. Once again, Kids Company, thank you so much for sponsoring this video. When you buy this Donatello, ganyan klaseng packaging meron siya sa harap and sa likod, and at the side, on the other side, on top, and at the bottom. Yan. Box natin dito si Donatello. First, meron din tayo makukuha dito na accessories niya. Ng mga shuriken niya. 2 piraso yan. Yan lang ang pinaka-details niyan. Also, we have here yung kanyang bolo ba to? Or sword. Iba yung hawakan yun. Tsaka iba din yung size. More of a jungle bolo kaya. And we also have here axe. Yan, oh, maganda yung axe niya. May mga pekas-pekas pa ng konti ah. Pero maganda yung axe na to. Okay. Both weapons pala na to. Ano lang, malambot lang, soft rubber lang sila. And we also have here yung pinaka-weapon ni Donatello, yung kanyang baton. Yan, nothing in particular naman dito sa kanyang baton. Pero at least may paint mismo yung hawakan niya dyan. Kahit na hindi gaano maganda yung pagkaka-paint. Let's move right along na dito kay Donnie. Check muna natin yung details niya. Check natin yung mukha niya. Ayun, oh, nakasmirk. Donnie. Okay ah. Ang kulit ng ngiti dito ni Donnie. Ganyan. Dahil sa kulay niya, hindi na gaano tuloy halata mga pads niya dito sa elbow niya and sa knee pads. Halos same color na lang nung balat niya. Pero napansin ko lang pala sa mga knee pads nila, parang naka-weathered lang yung pagkaka-paint doon ng brown. Hindi talaga fully painted na brown. Okay, malambot ulit yung gitna niya. Okay, sa ilalim niya. Yan. Okay, para sa articulation dito ni Donnie, yung head niya, naro-rotate lang din yan, ng ganyan. And wala siyang any look up and down. Yung kamay niya, meron naman siyang arms wide open na ganyan. Pwede pa nga maangat yan ng ganyan. And naro-rotate lang din yan ng ganyan. Wala din siyang elbow bent, pero naro-rotate siya ng ganyan. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate lang din. Yung sa legs niya, wala talaga silang Van Damme split. Medyo limited talaga pagdating dito sa legs. Konting up lang and konting back. Ganyan lang. Tapos naro-rotate lang yung legs nila ng ganyan. After nun, wala nang ibang articulation. Wala sa knees, wala din sa paa. And maganda niyan, i-try na natin yung weapons niya sa kanya. First is ito, kanya mga shuriken. Sana instead of shuriken naman dito kay Donatello, mga gadget na lang sana yung binigay sa kanya. Kasi he's the brain of the group, di ba? Sana may walkie-talkie man lang siya dyan or may konting gadget siya na hawak dito para hindi naman shuriken yung sa kanya. And itry naman natin itong kanyang axe and bolo. Medyo malaki, hindi kaya. Kung pipilitin nyo, pwede. Yan. Okay, yan. Okay. War freak si Donatello. Dapat ito yung kay Raphael. Mga dagdag na weapon para sa kanya. And ito ba mga weapon niya na to, pwede bang ilagay dito sa likod niya? I think itong bolo pwede. Yan, pwede nyo siyang ilagay dyan. Pero itong axe niya, hindi pwede kasi masyadong malaki yung butas. Pwede naman kung pipilitin ninyo, yan, ganyan ang itsura niya. Para siyang may buntot. And yung pinaka main weapon na niya, easy lang yan kasi slide mo lang naman yan ng pagganyan. Yan yung kanyang baton. What? Ching 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 ching. Pwede pa yan hawak sa magkabila since mahaba naman yan. Ching 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 ching. Oh, nag-wave. And itong kanyang baton na yan, pwede nyo yan ilagay yan dito sa likod niya. Yan, okay. And ang isang gimmick pa ng weapon dito ni Donatello is itong axe niya tsaka yung jungle bolo. Pwede nyong ikabit yan dito, ganyan, and dito sa kabila naman siya. Yan. So parang mas naging war freak talaga dito si Donatello. Hindi ko alam bakit yung ganyang gimmick pa inapunta kay Donatello. Yan na, ewan ko ba kung sino pang lalapit kay Donatello ng ganyan. So yan si Donatello. So, para sa height ng Donatello natin na to, he's around mga 4.5, siguro mga 4.75 kasi almost 5 inches na rin siya. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa niyang brothers tulad ni Raphael, Michelangelo. Makita nyo kaagad yung color differences nila, no? More on brownish na yung pagka-green dito ni Donatello. And we also have here our BST AXN, Bubble Walker Crank, Playmates Rocksteady, Playmates Bebop,
Okay din naman yung scaling nila kahit magkakaiba sila ng line ng toys. Ipasok na rin natin ang ating Buzz Lightyear from the Lightyear movie. Another one from the Lightyear movie, si Emperor Zurg. Sama na natin ang ating knockoff version ng Gladiator Hook, Beta Ray Bill ng Toy Biz, and our MCF Doomsday. So yan ang ating height comparison. If you're planning to buy this Donatello, ang price range niya sa mga local market natin is around 799 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Donatello. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think I will pass din dito kay Donatello na to. Kasi nga, medyo naging limited yung articulation niya. Okay sana na nagdagdag sila ng mga iba pa niyang weapons dito. But, pagdating sa playability na niya, parang wala. Doon na nagkulang. Kasi anong gagawin natin sa maraming weapon kung wala naman siyang elbow bent, wala naman siyang knee bent, wala rin articulation sa paa, yung legs niya medyo limited lang din yung articulation niya dito. So parang sa kamay lang talaga, yung parang up and down nga lang siya dyan ng braso niya. I think kung inayos nila yung articulation netong Ninja Turtles na to, magiging maganda to magiging okay. Especially nga na dinagdagan nila ng weapon dito si Donatello, I think magiging masaya talaga kung mas maayos sana yung articulation niya.